Hi guys! And today, gawa naman tayo ng malinamnam. Buttery talaga siya in malambot na loaf bread. Ituturo ko yan sa inyo today, kaya huwag na nating patagalin yan. At simulan na natin. Dito, meron tayong 125 grams ng milk, 125 grams ng water, 3 pieces ng egg yolks, then, maglalagay tayo dyan ng 1 teaspoon ng vanilla emulco. Pampalinamnam lang ng bread natin, tsaka pampabango. Pagkatapos nyan, mag-add na tayo dito ng 1/3 cup ng sugar, 500 grams ng all-purpose flour, pilmiko na wooden spoon ang gamit natin dyan. Maglalagay din tayo dito ng 10 grams ng yeast, Fermifan 2-in-1 yeast yung ginagamit ko dyan. Instant na yon, so hinalo na natin siya dun sa flour. Lastly, naglagay din ako dyan ng 20 grams ng powdered milk. Tsaka ko na pinaandar yung mixer sa low settings hanggang mabuo na yung dough natin. Kapag ganyan na yung texture ng dough nyo, medyo makinis na siya, ibig sabihin nakapag-form na tayo ng gluten. Tsaka tayo mag-a-add ng 100 grams ng butter and 8 grams ng salt. Tsaka ulit natin papaandarin yung mixer. This time, pwede na tayong mag-set sa medium speed. Maliliit lang yung loaf bread na gagawin natin today kasi meron akong maliliit na pan. Gusto ko kasi yon para mga single serving lang. May video na ako before kung paano kwentahin yung dough na ilalagay mo kada iba't ibang size ng loaf pan. So dito, explain ko lang din mamaya ng madali. Kapag makinis na yung dough nyo, as in smooth na yung texture niya, tsaka nyo na siya tanggalin sa mixer, then ipoportion na natin kagad siya. Itong recipe natin na to ay hindi katulad yung mga nasa local bakery natin na mababa lang yung hydration. So malambot talaga to, pero meron din naman tayong recipe para doon. Share ko din next time. So para kwentahin natin yung ilalagay nating dough para dun sa loaf natin, ganito lang yan. I-multiply lang natin yung measurement niya sa width, sa length, at saka dun sa height. Pero dahil cube to, pare-pareho lang yung measurement niya. Kung yung loaf nyo ay yung mga medium size, 8x3x3, i-multiply nyo lang din yon. Tapos yung total nun, i-divide nyo sa 4. Yung kakalabasan nun ay yung timbang ng dough na ilalagay nyo para dun sa loaf na yon. Yun yung measurement kapag may cover. Kapag gusto nyo medyo nakaumbok ng malaki or yung sakto lang, magdadagdag kayo ng kaunti. Depende pa rin dun sa klase ng dough. So ayun na nga, pagka-portion ko sa kanya, binilog ko lang yung dough natin, then nirest ko yun for 15 minutes. After 15 minutes, ibabasto na natin to ng ganyan. Kapag nagro-rolyo tayo, dapat talagang mahigpit, walang hangin. Kasi kapag may nakaiwan na air pockets dyan, pwede yung lumaki ng lumaki, then lulundo yung loaf natin. Magkakaroon siya ng bingkong. Kapag narolyo na natin yan lahat, i-rest ulit natin to for another 15 minutes. After 15 minutes, ibabaston ulit natin yan ng ganyan para siguradong mahigpit na mahigpit and maganda yung crumbs ng loob ng loaf natin. Yung mga loaf pan natin ay grease ng shortening pati yung takip. Huwag nyo kakalimutan yung takip kasi hindi nyo marirelease yan kapag tapos na tayong mag-bake. Yon, ganyan yung itsura niyan kapag narolyo na natin. Ilalagay na natin to doon sa mga loaf pan. Hindi ko napakita yung video kung kailan na siya alsado. Pero itong mga loaf natin, pagka-rest natin, tatagal yung proofing natin for 2.5 to 3 hours. Talagang kailangan yung dough natin ay halos meron na lang half inch bago natin siya isalang kapag ganito kaliliit yung molder nyo. Yan, tatakpan na natin yan. Kapag hindi nyo yung tinakpan, medyo paumbok ang kakalabasan yan. Then, ibibake na natin to sa preheated oven, 170 degrees Celsius for 20 to 22 minutes lang. Siyempre, maliliit lang to, kaya mabilis lang yung baking time natin. Kapag medyo malalaki yung loaf pan nyo, siyempre, mag-a-adjust din yun sa baking time. Mas tatagal. Right after baking, kailangan na natin siyang itaktak and i-release kagad sa pan para hindi siya mga lubot. Pinapula ko talaga to kasi ito yung ginamit natin para sa French toast. Para medyo mas dry na siya, hindi ko na siya kailangan ipa-dry ng matagal. So, ganyan yung crumbs niyan sa loob. So, ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pang muli ang lutong tinapay. Bye-bye!